po, parang kailangan na po sigurong maghanda ito hong 215 congressman po makabida, no? Na pumirma dito ho sa impeachment complaint laban ho kay Vice President Sara Duterte, ano po, no? Parang magbabadya ata itong si Senator Judge Rodante Marcoleta, no? Na ipapatawag niya ang ilan siguro sa mga congressmen, ano? Na pumirma doon ho sa impeachment complaint. At dito na po magkakaalaman kung talagang nabasa ba nila ito pong impeachment complaint bago ho sila pumirma. Kung maalala po ninyo mga kabida, naglabas po ng utos ito pong Korte Suprema, no, requiring the House of Representatives, ano, to verify kung talaga bang nabasa po nila ito pong impeachment complaint bago ho sila pumirma. Ang pagkakaintindi ko po, kailangang maintindihan ng mga kongresista o naintindihan ng mga kongresista po, ano, ito pong impeachment complaint at nabasa po nila, mga kabida, bago ho sila pumirma para magiging valid yung kanila pong signature po, mga kabida, ano po, na? Okay, pakinggan muna natin. Ito pong naging pahayag ni Senator Judge Rodante Marcoleta sa isang programa po ng Net25 po, mga kabida. Narito po. Biniro ko lang naman. Marami akong kaibigan naman sa house. Opo. Maraming tayo yung mga binibiro kayo. Sabi ko, bro, Opo. pumirma ka pala. Senator Judge ako eh. Oo. Para naman ka ako magkaroon ka naman ng pagkakataon na ikaw ay matanong naman dun sa impeachment court. Kung sakasakaling magkakaroon. Opo. Ba, isasuggest ko isa ka sa mga witnesses. Ba't ako na naman nangyayari mo dyan? Papatawag mo. Ikaw naman ka ako Pumirma ka dun eh. Testingin lang naman kita kung ano Oo nga naman. Kasi nung una tayong nag-usap, sinabi mo, anong magagawa ko? Mababasa ko ba yan napakakapal niyan ang dami naman. Pagkakanya kinakailangan pumirma ka agad. Paano ko mababasa yan? Oo. Pagka pinatawag mo ako dyan, ganyan, siyempre, iibahin ko na yung sagot ko. Nako. Yung sasabihin ko, sasabihin ko, binasa ko. Opo. Hindi maintindihan. Di kung nabasa mo, naintindihan mo. Yung susunod kong tanong ngayon. Opo. Malalaman ko ngayon kung talaga naintindihan mo. Huwag mo na nga akong isasama dyan. Sabi na naman niya. Ba, hindi. Hindi pwede. Kailangan may sample naman. 215 kayo Oo nga po. naman lang 10% kinakailangan tumayo dyan. Maano ko naman, matanong ko naman kayo. Magkakaibigan, magkakakilala naman tayo Oo. Sabi niya, utang na loob, huwag mo naman akong, kahit na biro lang ako kinakabahan. Alam mo yung pa lang doon pa lang sinasabi ko sa inyo, magkakaalaman tayo. Lalo ito, Paano mong pananagutan? Oo. 30, kung hindi ko nagkakamali, 32 pages yung petisyon. Ang pinag-uusapan natin, mga terminong pang-abogado to. Technical ito Yes po. Okay. Karamihan naman sa amin doon, hindi siguro wala, baka 10% na ang abogado doon sa House of Representatives. 33 pages na isang dokumentong panglegal na yung maaaring yung ibang terminong nabasa mo, nun mo lang nabasa. Ibig mo ba sabihin, matatapos mo yun in 30 minutes? Mukhang imposible nga. Baka hindi. Hindi naman 30 minutes. Pagkapirma siguro, wala pang tigto 2 minutes Yun ang gustong mangyari ng Korte Suprema dyan. Bakit sa utos niya? Opo. Kasi tinatanong niya binigyan niyo ba isa-isa yung mga miyembro na pumirma? At sila ba'y nagkaroon ng pagkakataon na mabasa yan ng isa-isa? Kasi nabasa ko nga kanya, hindi ko naman naintindihan. Di ba usapan pa yun? Iba pa yun, Itong isa naman, nabasa ko. Naintindihan mo? Kanya ganun. Opo. So, paano kung iba yung pagkakaintindi mo? Iba pala ang tama. Oo nga naman. Hindi ba nga abogado na nga ito, mag-aaway pa sila. Parehong abogado yun Hindi mali ka dyan. Ito kaya. Lalo kang mali, kanya ito yun. Kaya nga may korte Nagdidibaw. tapos magpapasya ngayon. Yan. Pati sa korte, nag-aaway-aaway nga Akala mo ba ganun kadaling intindihin yan? Yan ang nakikita ko ngayon. Gustong malaman ng korte. Ngayon pa lang,
Ayun. yung verification ba talagang nangyari. Oho. Pagkatapos, yung one year rule, one year ban rule, natupad ba o hindi? Oho. Oho. Yan ang usapin dyan. Yun. Nako po. Siguro po ngayon, nanginginig o natataranta na po siguro ito pong mga kongresista na ito, Yung pumirma po makabida, yung 215 po, na pumirma po ng impeachment complaint, laban ho sa Vice Presidente po ng Pilipinas, kailangan palang maintindihan at nabasa po ng mga mambabatas po makabida, yung impeachment complaint bago ho sila pumirma. Yun yung utos po ng Korte Suprema, ang tanong po dito, nabasa ba? Naintindihan ba, ng mga mambabatas? Ito pong kanila pong pinirmahan po makabida, Parang kontrata kasi yan, kailangan mong basahin muna, intindihin, yung kontrata bago ka pumirma, di ba? Yun yung halaga po doon, di ba, mga kabida? Impeachment complaint yan. Okay? Yan yung magbabago ho sa buhay ng isang impeachable officer, Okay? So, kailangang suriin muna, basahin muna, intindihin kung talaga bang yung mga asunto doon, yung reklamo doon ay katanggap-tanggap ba, mga kabida? Hindi ba ito unfair at gawa-gawa lang ba ito? Parang ganun Dapat maintindihan ng isang mamabatas yung impeachment complaint, bago ho siya pumirma po doon. Alright? Ang requirement po ng batas po makabida para ho may transmit ito hong impeachment complaint, sa Senado, kailangan meron pong 106 o 105. Yun yung requirement po sa ating saligang batas, para ho automatically may transmit ito sa Senado bilang articles of impeachment, mga kabida. Sumobra po, maabot po ng 215, ito kung nakaperma po makabida sa impeachment complaint laban ho sa Vice Presidente po ng Pilipinas. So, presumably, ito pong pumirma, nabasa po nila ito. Pero sabi po ni Senator Marcoleta po makabida, imposible kung nabasa at intindihan po nila, ito kong impeachment complaint sa loob lamang ng 30 minutes, wala pang 30 minutes daw pumirma na daw itong mga mambabatas po diba? Kung maalala po ninyo makabida, nung araw na yun, umaga pa lang, nagmi-meeting na po ito pong mga mambabatas po, At ang una pong napag-alaman, meeting, simple meeting lang po yan, yun na pala. Nangalap na pala ng perma, yung mga leaders po ng House, mga kabida, doon po sa kanilang mga nasasakupan po. Okay? Itong mga miyembro po ng House of Representatives. At in the afternoon na po, nalaman na meron palang nangyaring signature campaign, Kasi, yun nga nung hapon na yun, nalaman po ng madlang people, na nakuha na raw itong 105 or 106 signature as required by the Philippine Constitution, para umusad po itong impeachment complaint papuntang Senado, mga kabida, Okay? So, maganda itong ginawa ho ng Korte Suprema, para po ma-verify na yung perma po o pagpirma po ng mga mambabatas, talagang naintindihan po nila, ito pong kanilang pinirmahan po. Okay? Ang pagkakaintindi ko lang po, pag malaman po ng Korte Suprema na hindi ho nabasa at hindi ho naintindihan, basta pumirma na lang po, parang ma-invalidate ata, yung perma po nila, mga kabida. Yun yung pagkakaintindi ko po, Kasi, ano ba ang purpose kung bakit po tinanong po yan ng Korte Suprema po, mga kabida? Mantakin nyo, very specific yung pagsusuri ho, ng Korte Suprema dito ho sa impeachment complaint, laban ho sa Vice Presidente po ng Pilipinas.
Okay, detailed masyado yung information na kailangang i-submit po mga kabida, no, ng House of Representatives doon. Okay? So, kailangan pong isa-isahin po yun. Okay? Time, kung kailan po naisampa yung complaint. Okay? Tsaka, yung Vice Presidente ba ay nabigyan ba ng kopya bago ho na-transmit sa Senado yung impeachment complaint po mga kabida, no? At saka ito, okay? Dapat po malaman kung bago pumirma itong mga congressmen na ito, nabasa ba nila at naintindihan, malinaw po yun ha, yung kanila pong pinirmahan. Gaya ng sinabi ko po, katulad po ng kontrata po mga kabida, kailangang mabasa talaga yan at maintindihan po ng pipirma dyan sa kontrata na yan, Kasi pag hindi ho niya naintindihan, basta pumirma na lang po siya dyan, hindi po niya nabasa, basta pumirma na lang po siya dyan, baka ma-invalidate yung contract na yun, mga kabida. So, same dito ho sa impeachment complaint. Kailangan hong intindihin ng kongresista yung impeachment complaint, basahin ang impeachment complaint bago siya pumirma dito. Ganun yun, mga kabida. Kasi, gaya ng sinabi ko po kanina, ang at stake ko dito, yung kapakanan po ng impeachable officer po, kailangan tiyakin po ng isang mambabatas po mga kabida na itong kanyang pinirmahan ay talagang nabasa niya at naintindihan niya. Okay? At syempre naman, pag pumirma ka doon presume na convince ka doon ho sa nilalaman po ng reklamo po mga kabida na yun talaga, ginawa talaga ng Vice Presidente yun. Eto magkakaalaman talaga dito mga kabida kung ipapatawag po ni Senator Rodante Marcoleta yung ilan po sa mga mambabatas na pumirma dito sa impeachment complaint. Okay? At dito po natin malalaman kung talaga bang nabasa at naintindihan ba nila ito. O baka pumirma lang po sila dito dahil nangangamoy yung anong tawag po dito? Promises po na kapag pumirma meron pong budget para ho sa kanilang congressional district, mga kabida. Ayon po sa lumabas na balita, na meron pong perang involved dito, doon ho sa pumirma po mga kabida ng impeachment complaint against the Vice President. So para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw ho dito, sa akin po, personally, parang kinakabahan na ata itong mga kongresista na ito, kung paano ho nila sagutin ito kung sakaling ipapatawag po sila sa impeachment court, mga kabida. For your comment